butihing Governor sa kakaisip sa sitwasyon po dito po sa bayan ng Caloocan. Kung matatandaan po natin last year, nung tayo po ay nasalanta ng pagbaha, ay hindi po tumigil ang lokal na pamahalaan. Kasama po ang tulong po ni Governor Ramon Monmonguito III na naghahanap ng solusyon sa ating mga problema. Alam po namin na dito po sa mga opisyales na hindi pa po sapat ang aming mga hakbang. Ngunit, nandito po kami, pinapakita po namin at pinapangako po namin na hindi po kami titigil sa paghahanap po ng solusyon sa ating mga problema. Malaking tulong po ang mga proyekto, ang mga programa, ang mga inisyatibo ng ating Provincial Governor Ramon Monmonguito III, lalo-lalo na po yung mga ginagawa po natin na disinfection at dredging at pagsasaayos po ng ating mga ilog. Ngunit, alam naman po natin na hindi kakayanin ng gobyerno lamang po. Kailangan po makipagtulungan ang ating mga mamamayan nang sa ganon maging epektibo po ang mga programa na ginagawa po ng pamahalaan. Sa inyo po na nandito po ngayon, nagpapasalamat po ako dahil kayo po ay nagtungo sa ating evacuation center. Kayo po ay patuloy na nagtitiwala sa inyong lokal na pamahalaan. Sa amin po, rest assured na pinapangalagaan po namin ang inyong kaligtasan habang kayo po ay nandito. Nasa kabayan naman po ang ating mga kapulisan. Lahat po na kawali ng gobyerno na nagpapanatili na ligtas po ang inyong bahay kahit kayo po ay nandito sa evacuation center. Alam ko po na kayo po ay naiinig na at gusto nyo na po marinig ang ating butihing governor. Nandito lamang po ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Caloocan. Hindi ko na po haba ng aking pagsasalita. Nandito po ang MSWD, lahat po ng ahensya na tumulong, lahat po ng CSO na tumutulong sa lokal na pamahalaan ng bayan ng Caloocan. Ako po ay pusong nagpapasalamat sa inyo. Ngayon po, sa inyo po lahat na nandito, sana po, ligtas po tayo, panatingin po natin, magiging sa ating kapaligiran at bantayan po natin itong mga chikiting po natin. Sa inyo po lahat na nandito ngayon, isang mapagpalang mga po sa ating lahat. Maraming salamat po. Yes po, dito po sa bayan ng Caloocan, out of 24 barangays, 21 barangays po are affected. So out of 24, 21 po ang much affected po ng itong sinasapit po natin na kalamidad dito po sa tubig baha. Well, so far naman po, habang nakikita po natin at patuloy po na tumataas po yung tubig baha, ang lokal na pamahalaan po ng bayan ng Caloocan ay umiikot po na tumitingin po kung saan po yung sanhi ng pagbaha po natin, kung saan po pumupunta or dumadaloy po yung mga tubig baha po natin. Kung kaya't upon our inspection, yung mga efforts po natin nagmula last year hanggang ngayong Agosto ay masasabi naman po naming effective. However, hindi pa naman po nagtatapos po doon. So kailangan po namin ipagpatuloy, i-improve at bilisan pa po ang aming serbisyo. But yung mga efforts po namin for the past 1 year together with our provincial government and the entire LGU at sa lahat po ng mga barangay na tumutulong po sa aming pagsusolba sa tubig baha. Let's say for example, yung mga desiltation ng mga ilog, mga dredging po ng mga ilog, pagsasaayos po ng ating mga drainage system ay nakatulong at naging epektibo naman po. Ngunit alam naman po natin, gaya po ng ating obserbasyon nung una, yung mga drainage system po natin, yung mga iba hindi po dikit-dikit at wala pong dadaluyan ng tubig. So imbis na matapon po sa ating mga ilog, ay nag-overflow po ito. With our DROMIC report, we could also declare. But however, yung finances po ng LGU ay talagang in-anticipate na po namin ito. Hanggang ngayon, we are still holding on dun po sa aming pondo at sa tingin naman po namin kakayanin pa as of this moment. Opo. Huwag naman po sana mag-persist itong pagbaha at pag-ulan. Sana umaraw na po, no? Para hindi na po tayo mag-declare ng state of calamity. Gusto ko po ma-maximize po muna yung mga resources po natin. Iparamdam muna natin na kaya po natin. Which is, sa tingin po namin, nag-uusap po kami ni Vice Mayor Kevin at lahat po ng mga konsyal. As of this day, kaya pa naman po natin. Actually, there are still, marami pa po tayong mga kababayan na pag nandyan na po yung ating mga rescuers ay mas pinipili po nilang manatili sa kanilang kabahayan. Sabi po nila, wala sa amin tong baha na ito. But then, however, ang ating lokal na pamahalaan ay iniisip po ang kanilang seguridad at ang kanilang kapakanan kung kaya't
inaanyayahan po namin sila na sila po ay lumikas sa ating evacuation center. So as of now, patuloy po kami nagmo-monitor lahat po ng barangay. Inactivate po natin ang Barangay Disaster Risk Reduction Management Council po ng bawat barangay at sila po ay nakaantabay po sa kanilang mga residente. Sila po ay 24/7 na nasa barangay hall at iniikutan po nila ang mga kabayan na naiwan po ng ating mga evacuees at tinitingnan din po ang mga naiwan po sa bahay na ating mga kababayan.